Muling naglunsad ang China ng military exercises sa paligid ng Taiwan. Pinalagan niya ng Taiwanese government, habang ang Chief of Staff ng ating militar pinaghahandang hukbo sa Northern Luzon sa paglusob ng China at pagsagip sa libo-libong Pilipino sa Taiwan. May report si Joseph Morong. Naglalakihang barko ng China ang namataan ng Taiwan Defense Ministry malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa dalawang senior officials sa Taiwan, lagpas 10 warship ng China ang lumapit sa 24 nautical mile contiguous zone ng Taiwan. Kasabay ito ng paglunsad ng China ng Joint Army, Navy and Rocket exercises sa paligid ng Taiwan. Layon daw nitong magsilbing babala laban sa pagsusulong ng independence ng Taiwan. Noon pa man itinuturing ng China ang Taiwan bilang kanilang probinsya na handa raw nilang bawiin kahit umabot sa giyera. Yan ay kahit nagsasalili na ang Taiwan bilang Republic of China. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, mahigit 70 Chinese military aircraft at 13 Chinese Navy ships ang na-detect nila sa paligid ng Taiwan habang umaarangkada ang exercises ng China. Bilang tugon, nag-deploy ang Taiwan ng military jets at military ships. China Coast Guard 14607. China Coast Guard 14607. Inactivate din nila ang kanilang land-based missile systems. Kinundi na rin ng Presidential Office ng Taiwan ang exercises ng China na anilay troublemaker o pasimuno ng gulo. Tiwala raw ang Taiwan na kaya nilang ipagtanggol ang sarili. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan tatagal ang exercises ng China. Ano man mangyari sa Taiwan, sabi ng Armed Forces of the Philippines, tiyak apektado ang Pilipinas. Bukod sa mahigit 160,000 ang mga nakatirang Pinoy sa Taiwan, ang pinakatimog na bahagi nito ay nasa 140 kilometers lamang ang layo mula sa Mavulis Island sa Batanes, ang pinakadulong isla ng Pilipinas sa Hilaga. Kaya pinaghahanda na ng AFP ang North Luzon Command o NOLCOM sa senaryo ng Chinese invasion ng Taiwan. Extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.